Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, breaking news, biglaan to. Walang kawala, PhilHealth Queen, timbog na. Nako, mautak si Kimbo, nilaglag kamera. Patungkol po riyan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, Marbel umamin. Nagtatanong po tayo kasi po mayroon po siyang statement, no? Wherein parang umaamin na siya dito Mamaya tingnan po natin kung ano itong sinasabi kong umamin At ito pa mga kababayan, OMG, Data Privacy Act nalalabag ba? Dahil nga po yan dito, no, kay Trillanes, itong pagpapadala ni Trillanes ng transcript sa ICC, no, ay tinututulan po ni Senator Bato de la Rosa. Ang tanong ko nga po, no, ito personal ko pong tanong yan, no, nalalabag ba ang Data Privacy Act, no, or yung Republic Act 10173, nalalabag ba kaya? Mamaya sagutin po natin yan base po sa ating opinion at sa inyong mga opinion, no? Sagutin niyo na kung ano sa palagay niyo po, no? Mamaya explain po natin kung bakit natin yan inilagay diyan sa thumbnail, di ba? Okay. At ito pa mga kababayan, President Bongbong Marcos Jr. Namigay ng 100 million ayuda diyan po sa Bicol, no mga kababayan. Mamaya bigyan po natin yan ng komento. At eto pa, ayan na nga po ang pag-uusapan natin yan eto pala mga kabayan, simulan na po natin dito Eto po, may tanong po dito, sabi po ito, nagtatanong po yung page ng Presidential Tracker. Uunlad ba ang Pilipinas kung ipapatupad ng gobyerno ang zero corruption? Siyempre naman, di ba? Yung kay Tatay Digong hindi natin masasabing zero corruption kasi, di ba? Ninalabanan din ang corruption. Bukod po sa war on drugs, mayroon din pong war on corruption si dating Pangulong Duterte, no? At dahil nga po diyan, nakita naman po natin, no? Napakarami po niyang kanyang ginagawa. Build program at saka ang mga tao noon mga kababayan, ang mga Pilipino sa panahon po ni dating Pangulong Duterte, kahit po may pandemic, no, hindi po nagrereklamo, hindi po sila nagrereklamo na mahal naman ng mga bilihin ngayon, no, nakakakain tayo isang beses na lang sa isang araw. Ang sinasabi po nila mas mahirap, no, ang administrasyon ito, mas mahirap para sa kanila ang administrasyon ito. Well, kung kayo ang tatanungin mga kababayan, uunlad nga ba talaga, no, ang Pilipinas kung magkakaroon ng isa batas na ito kung gano'n, di ba? May batas naman siguro sa korupsyon di ba? Kung magkakaroon lang ng zero corruption, sa palagay ko uunlad. Pero ang tanong, makakaya kaya ng mga buhayang ito na mag-zero corruption, di ba? Yun po ang tanong. Well, anyway, ano po ang inyong opinion dyan? Pero sa palagay ko, sasang-ayon kayo sa akin na talagang uunlad ang Pilipinas kapag walang korupsyon, mga kababayan. Okay? At yung sinasabi ko po ay dapat magsimula doon sa pinakamataas patungo sa pababang ang tawag dito, pinakamababang posisyon ng gobyerno, di ba? Mahirap pong yung walang korupsyon lang na yung nasa baba. Pero yung mga nasa taas pala puro corrupt, wala ring mangyayari sa ating bansa, diba? Kapag ganyang suggestion na zero corruption, dapat coming from the very very highest position of the government. Doon nila simulan para maging role model po sila sa ating mga kababayan, di ba? Ano sa palagay niyo po, mga ka-review natin? At ito na nga. Ito si Marbel, nagte-trending ngayon itong si PNP Chief Marbel. Ito mga kababayan ang sabi ni PNP Chief Marbel. Basahin ko po para sa inyo at bigyan po natin ng komento to.
Just remember, no? Sabi niya, bakit may mga taong gumagamit ng drugs? So, bakit nga ba? Remember, hindi sila addict. So, yan mga kabayan, yung mga gumagamit daw ng drugs ay hindi po addict, no? Yan po ang sabi ng ating PNP chief. Very first time in the history of the Philippines na magkaroon po tayo ng PNP chief na magsasabing hindi yung gumagamit ng illegal na droga ay hindi po mga addict. First time po nating marinig yan, no? Parang si si President Bongbong Marcos Jr. First time din po nating magkaroon ng presidente na nagsasabing sa kasaysayan ng Pilipinas ngayon lang, no? Ngayon lang binaha. Ngayon lang binaha, ngayon lang nagka-landslide. Nako po. Manang-mana talaga to sa amo niya, no? Ito pa, patuloy po nating basahin ang statement ni Marbel, ni PNP Chief Marbel, mga kabayan. Kasi gusto nilang maging, hindi ang mga gumagamit ng drugs yan, mga kabayan, especially yung mga tao natin. Aba, teka lang. Ulitin ko, ulitin natin dito sa simula. Kasi parang may mali dito sa statement na ito, Just remember, no, bakit may mga taong gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto nilang maging addict, no? Hindi. Sabi niya, hindi. Ang mga gumagamit ng drugs, especially yung mga tao natin, teka lang, tao natin? Ibig sabihin, tao mo? Gumagamit ng illegal drugs? Ganun ba yun, mga kabayan? Or, yung sinasabi mong tao natin ay yung mga Pilipino, no? Or inclusive lang, yung mga tao mo lang, especially yung mga tao natin. Mga pulis ba ito? Ano ba ito? Riddle ba ito? Mga pulis po ba ito? PNP Chief Marbel, tinutukoy mong especially yung mga tao natin, no? Maging ganun pa man, mga kababayan, it's either police or ordinaryong Pilipino, no? Hindi pa rin po tama, no? Nasabihin na ganyan, di ba? Well, anyway, nagpaliwanag na po dito si Colonel Fajardo, no? Sabi niya panoorin niyo lang po si Fajardo, mga kababayan, no? Kasi sino bang paniniwalaan natin, si Fajardo kung si Marbel? Si Marbel po ang may pinakamataas na posisyon sa Philippine National Police, di ba? Teka lang, bebelta tayo, mga kababayan. At ang rason daw, mga nagpapadagdag ng oras. Kasi kapag gumagamit ka ng drugs, gising ka. Yan. Congratulations sa mga nagtatrabaho na gumagamit po ng illegal na droga. Now you are not, you are allowed, no? Ngayon, allowed na po kayo. Huwag nyo nang itago, ipakita nyo na po sa publiko na gumagamit kayo. Kasi hindi naman pala bawal, no? Okay naman pala, pampagising, sabi ni Marbel. Remember yung nagtatrabaho natin per oras dito. Nako. Ang sinasabi ko lang, mas maganda kami ngayon doon sa data namin doon about sa crime. So yan, mga kababayan, mas maganda daw ang data nila. Oo nga, napakaganda ng data ninyo. Ang tanong, recorded ba lahat? No? Kasi yung iba hindi na po pumupunta sa pulis, mga kababayan. Sinasarili na lang yung mga problema. Pero ang gusto ko pong i-point out dito, mga kababayan, itong sinasabi niyang especially yung mga tao natin, no? Tinalakay ko na po ito nung mga nakaraang vlogs, pero hindi ko po na timingan itong especially yung mga tao natin. Hindi ko po alam kung ano po yung tinatukoy niya dito. Kung yung tao niya ba o yung ordinaryong Pilipino. Gaya nga ng sabi ko, whether yung tauhan niya, yung mga pulis or ordinaryong Pilipino, hindi pa rin po tama ang sinasabi niya dito. Siguro ko, opinion lang po natin ito. Siguro ko itong si PNP Chief Marbel, kailangan po ng legal counsel, no? At saka scriptwriter. Para before siya sumagot ng mga tanong, mga kababayan, alam niya, no? Alam niya po. Para isahan lang, hindi na
magpa-press con siya ngayon, tapos magpapa-press con na naman po si Colonel Fajardo. Dalawa sila, magkaiba po yung sinasabi nila. So sino ang paniniwalaan natin? Siyempre, itong PNP chief, kasi siya po ang siya po ang pinuno diyan. Di ba? Well, anyway, ano po ang inyong reaksyon? Marami po ang uminit ang tenga dito sa statement na ito ni PNP Chief Marbel, mga karibin natin. Pero ano sa palagay nyo? No? Kaya pala yung mga tolerating this kind of actions, mga karibin natin. Sabi ng iba, magbitiw ka na lang daw. Kasi parang you need, eto mga kababayan, parang si PNP Chief Marbel siguro ang kailangan neuropsychiatric exam, no? At hindi po si Vice President Sara Duterte, base po dito sa kanyang statement. Kasi bihira ka po, mga kababayan, makakita or makarinig ng isang PNP chief na ganito po ang sasabihin, di ba? Ganito po ang sasabihin sa publiko. Ako naman talaga, oo. Well, anyway, eto pa. Ito yung sinasabi kong, nalalabag ba ang Data Privacy Act natin dito sa Pilipinas? Kasi ito, si Senator De La Rosa, sabi niya, kapag ibinigay ni Escudero ang transcript sa ICC, I will try to question him, mga kababayan. Sabi, yan po ang sabi, no, ni Senator Bato. But, no? Pero mga kababayan, nauna na po na sinabi ni Trillanes na nandun na nga ang transcript, no? Siya ang nagpadala. Ang tanong dito, mga karib natin, hindi naman po tayo member ng ICC at si Trillanes ay hindi miyembro ng Blue Ribbon Committee kasi hindi naman siya senador, no? Yung mga sinabi daw ni dating President Duterte doon sa transcript, yun ang ipinadala. Ngayon, mga kabayan, ang tanong, hindi ba nalalabag yung Data Privacy Act natin dito sa Pilipinas? Kasi hindi naman pinahintulutan, no, itong si Trillanes, no, na kunin yung transcript ng hearing tapos ipadala sa ICC. Not unless, mga kababayan, kung inapprove ni Senate President Chis Escudero yung pagkuha at pagpapadala ni Trillanes ng transcript. See? Diba? Kasi kapag kinuha mo yun, leakage na kasi yun mga kababayan, no? Leakage na po yun, no? Parang nililik mo na yung confidential information to other institution without any permission, no? To the owner of the data. Tama po ba? Basahin nyo nga po yung Data Privacy Act, mga kababayan, at baka sakaling tama tayo, di ba? Yung Republic Act 10173. Yan, mga kababayan. I-search nyo na lang po yan. Baka sakaling makatulong, no? Sumusobra na kasi ito si Trillanes, pag sinabi nilang kukunin nila without any permission of the owner, di ba? Sino bang owner? Let's say, Senado or Kongresong may ari. So, bakit kailangan kunin ni Trillanes at ipadala sa ICC? Wherein, ICC doesn't have jurisdiction in the Philippines, di ba? Wala siyang pakialam. So, bakit binibigay ni Trillanes yung mga ganitong impormasyon? Ang gusto ko lang i-point out, mga kababayan, no? Let's say, it's not Trillanes. Ibang Juan de la Cruz, for example, di ba? Itong si Juan de la Cruz, kinuha niya yung mga data, no? For example, sa national security, di ba? Kinuha niya yung data, ipinadala niya sa mga kalaban. Di ba? Posible yun. Hindi nga si Trillanes, kasi ang gusto ko lang i-point out, baka, no? Baka isang empleyado dyan, sooner or later, ang kumuha, magnakaw ng impormasyon at mag-leak papunta sa mga kalaban. Diba? Kasi parang nagiging role model na itong si Trillanes dyan pag nagkataon, diba?
ginagaya na nila si Trillanes kaya ganun lang pala ka-easy ang pagkuha ng mga transcript na yan. Biruin nyo Senado at Kongreso, madali lang nakukuha ni Trillanes yung kanyang mga gustong kunin. Hindi pwede ang ganyan mga kababayan, lalo na hindi po siya senador at hindi rin naman po siya kongresista. So ang tanong ngayon, pwede bang kasuhan si Trillanes? So hindi natin masasagot yan, hindi naman tayo mga lawyer, pero based on Data Privacy Act, posible, di ba? Kasi it is already pagnanakaw na po yan, di ba, ng information. So ito, ano ang opinion nyo dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At ito, si President Bongbong Marcos Jr. Namahagi ng 100 million ayuda. Umaasang makabangon agad ang Bicol. O kumusta? Kumusta mga Bicolano? Nakatanggap na po ba kayo ng ito 100 million yan coming from the President. Congratulations po sa inyo. Yung ako Bicol Party List na si chairperson ng Committee on Appropriation na si Representative Saldico. Kumusta? Yung mga young guns diyan sa sa Bicol, kumusta? Namigay na rin ba kayo? Sabi nga sa comment bawasan niyo naman. Bawasan niyo naman yung budget ninyo para 'di ba? Para makatulong sa ating mga kababayan dyan sa Bicol. So anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon? Mabuti na ito, di ba? Nagbibigay. Magbigay rin kayo yung mga young guns at si ako Bicol Party List. Saldi ko, no? Huwag bili ng sabi ni eto mula po kay Ma'am Rowena Guanzon, no? Sabi niya po mayroong isang kongresista na bumili daw ng jet at chopper. Sino kaya ito? Yan mga kababayan. Ito na mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan at panoorin at bigyan ng comment ang video ito. Ito na po. Ito breaking news ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Sadya talagang gagawin ang lahat kasi nakikinabang ang pamilya sa administrasyon ngayon. Binatikos noon ang pamilyang Marcos. Ngayon tila ba naging santo na sa kanyang mga mata at talagang gagawin niya ang lahat para madiin sa mga kaso ng EJK ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Senator Risa Hontiveros. Tila sinusubuan raw ng benepisyo ng administrasyon. Hindi lamang siya ang naaambunan, pati kapamilya niya. Totoo kaya ito mga kapanig? Ating alamin sa bidyong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, tila tahimik nga ang senadora nga si Risa Hontiveros sa mga issue na nag-uugnay sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos Jr. matapos puntiryahin ng former president na si Rodrigo Roa Duterte sa nagdaang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Baho ng senadora, tila kumalat na sa mundo ng social media. Iba pang impormasyon na mag-uugnay kung bakit tila tatahi-tahimik ang senadora sa issue ng Pangulo. Kilalang international scholar na si Sastro Ganda Sasot isiniwalat at tiniyak na hindi lamang siya kundi marami pang Pilipino ang tila nahihiwagaan kung bakit gano'n na lamang dinidiin ng controversial na senadora na si Risa Hontiveros ang pamilyang Duterte, particular na ang mag-amang Sara Duterte at ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga nagdaang Senate hearing. Dahil kung noon tawagin niyang magnanakaw di umano ang pamilyang Marcos, ngayon tila naging kaalyado na ito at kahit nakikita na ang kapalpakan na nangyayari ngayon sa ilalim ng administrasyon ay tikom ang bibig nito. Walang takot na isinawalat ng kilalang international scholar na si Sastro Ganda Sasot at ibinuking na kaya pala tahimik ang bibig ng controversial na senadora ay marahil di umano'y nakikinabang ang pamilya ni Senator Risa Hontiveros sa pabor at tila pagkaka-appoint ng kanyang kapatid sa BBM administration. Ayon pa sa kanya, parte di umano ng gobyerno ang kapatid ng senadora at nakapwesto na pala sa Tourism Department ng Marcos administration noon pa man mga nakaraang taon.
So yan mga kababayan, kaya pala hindi mabanat-banata ni Senator Risa Hontiveros itong si PBBM. Kasi nasa administrasyon pala, appointed by the president ba, ang kanyang kapatid dyan sa tourism. Nako. So yan mga kababayan, ano ito? Parang ano bang tawag dyan? Parang pinainan. Parang napainan itong si Senator Risa Hontiveros, di ba? Sabagay oo nga, nakakapagtaka, no? Sa dami-dami ng pwedeng imbestigahan na mas may kinalaman ang taong bayan at makikinabang ang taong bayan. Pero bakit itong si former President Duterte at si Vice President Sara Duterte nakafocus ang Kamara at ang Senado? Bakit ganun mga kababayan? Samantalang ang nire-request ng taong bayan na pag-imbestigahan sana itong 5,500 flood control projects na umaabot ng 1.4 billion ang gastos every day at ang pagka-transfer ng PhilHealth Fund to the National Treasury. O yan mga karibin natin, ano sa palagay nyo? No? May pag-asa pa ba na ma-i-open, no? Or magkaroon ng investigasyon in relation to this? Kasi ngayon napapanahon to itong flood control project mga kabayan, napapanahon po yan para imbestigahan sana ngayon. Relevant, kumbaga, di ba? It is very relevant. Bakit? Sa mga nangyayari po ngayon dito sa ating bansa, no? In and out lang po yung mga bagyo at baha ng baha. So, it is very relevant mga kabayan na imbestigahan ng Kongreso or Kamara or yung Senado, yung flood control project nito. Pero bakit tikom ang mga bibig ng mga hinayutak na ito? Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.